Viral ngayon sa social media ang pamamahiya umano ng school administration sa isang grade 1 student sa Novaliches. Tinanggal po sa listahan ng academic awardees ang bata dahil sa utang na 3,000 pesos na tuition. Ang malupit pa, mismong ang bata pa ang pinagsulat ng promissory note. Tumawag po yung teacher na, ma'am, kailan po nila isa-settle yung balance? Kailangan na pong isa-settle. Sabi ko, ma'am, opo, isa-settle po yan. Nakausap na po namin yung cashier regarding that. Tapos, sinabi sa akin ng advisor, ma'am, pupunta po ba kayo dito? Sabi ko, opo. Sir, siguro 5 to 10 minutes, nandun na po ako sa school. Pagdating ko, nakasulat na po yung promissory. Sa linya telepono si Maria Teresa Namoras. Kami po ikukonsulta sa inyo kung tama ho ba o mali itong ginawa ng eskwelahan. Tasang po sasabihin na it's not the right thing to do. Kasi po, ang contract ng school, it is between the parent and the school. Pangalawa po yung isa, tungkol po ba ito doon sa... Tinanggal po siya sa listahan ng awardees, opo. Ina-advise ko po yung mother na kung pwede pong bumisita sa amin dito sa Department of Education. May sinusundan po tayo na department order kung paano ang pag-create ng honor sa mga dapat gawin. Sige po. Nasa telepono naman si Miss Ronette Vicente, Secretary ng School Principal ng Our Lady of Lourdes School of Novaliches. Ipatatawag po yung principal sa DepEd at tuturuan sila ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Okay, sige, okay na ma'am. Sasamahan natin sila within this week agad-agad, ha? So ma'am, nandun na ho yung principal ho ngayon, makipagharap na ho sila. Kasama ho ang mediation ho natin, si attorney ho ng legal ho ng DepEd, pati na rin ho si Sir Arnold Peralta. Ma'am, so tanong ho kita, ano ho yung gusto pong mangyari ho sa pag-uusap? Actually, gusto ko lang po talagang makapag-file ng legal complaint against the school. So siguro, discretion na rin po nung DepEd kung ano po ba dapat yung gawing legal action dun sa ginawa nila sa anak ko. Okay. So, kumbaga ma'am, kung sakali, yung sanctions and violation ng school and then maipatupad ito. Opo, yun lang po talaga. Para lang po magtanda na rin sila para wag nang maulit sa iba pang bata. Okay. So ngayon ma'am, makasama niyo po kami since yung pag-usap po natin ay in private. So ako po, sa Police Sir Rafi, makasama niyo po ako doon sa meeting. Then after po nun, makakausap ulit natin si attorney para ho maibigay niya rin ho kay Sir Rafi kung ano yung mga naging pag-uusap natin sa loob. Okay po. So punta na ho tayo sa taas. Sige po. Mrs. Jasper Manongdo, haharap ka ngayon sa mga opisyalis ng private school kung saan nag-aaral ang iyong anak. Kakausapin ka nila. Kami naman, handa naman kaming tumulong kung ano ang iyong mga kailangan hanggang sa kaya namin at hanggang sa tulong na naaayon sa batas. Ikaw ba'y nag-file na ng complaint? So actually, wala pa po. So, ito pa lang po yung first time na pupunta po kami dito. Kung kailangan mo ng assistance, halimbawa sa paggawa ng complaint, o kung may iba ka pang katanungan sa pagsasampa ng kaso laban sa eskwelahan, tutulungan ka naman namin na maliwanagan kung paano ang proseso. Sasabihin ko lamang po na ang mga parties, including the teachers at yung mga involved sa dito sa issue na to, including the owner, ay nagharap-harap na sila dito sa complainant. Ito po ba ay nangyari na ho dati pa sa eskwelahan? Ang pagkakalam ko po, wala pang ganitong situation na kinaharap ng eskwelahan, and this will be the first time na may nangyaring ganito. Gano'n na ho ba katagal po ang eskwelahan? Ang eskwelahan has been there for 34 years at wala pong nangyaring ganyan na ngayon pa lamang po may nangyari at iimbestigahan po ng school. Kung meron mang pagkakamali, that will be righted by the school. Po, since nandito rin ho tayo sa DepEd, ang DepEd na lang din ho ang mag-investigate kung ano man ho ang nangyari ho dito sa case. Yes, we will await kung ano man po ang desisyon ng complainant. Ma'am Jasper, ano ho ang plano niya ho ninyo after po ng usapan? Mag-file pa rin po ako talaga ng legal complaint kasi gusto kong maiwasan na rin itong mangyari in the near future at ayoko nang madamay yung mga bata. Although, alam ko na may pagkukulang ko pero still, mali pa rin yung ginawa sa anak ko. So tayo naman nandito, no? Kung ano yung
may bibigay na tulong ng Department of Education para doon sa kinakailangan, gagawin naman namin. Katulad ng nabanggit ng ating Assistant School Division Superintendent, yung assistance na maibibigay sa bawat magulang. Sige po sir, thank you po. Thank you po. Pasensya na po. Magandang umaga po. Kami po ay nabarito po para ibigay na ho ni Madam Jasper yung kanya pong formal complaint po doon sa eskwelahan. Ito yung kopya ng Yes po. kalaysay ninyo? Yes po. Okay itong complaint ninyo. At a-action na namin to agad. Kanya nga lang, meron pang kaming hinihingi na ipapareproduce namin kahit na dito na lang namin ipiprint out. At pagkayari, po, panunumpaan niyo po. Okay po. Kasi po sa proseso po natin, kailangan po lahat ng reklamo ay kinakailangan panunumpaan. Para sa ganun, makakatiyak kami na lahat ng sinasabi mo dito ay gawa mo, naintindihan mo, at ikaw mismo ang nagpa-file in behalf doon sa iyong anak sa DOTE. Okay ba kayo doon? Yes po. Sige po. Tapos ang kanang kamay po. Nanunumpa ba kayo na lahat ng nilalaman nito ay pawang katotohanan lamang? Opo. Kayo po mismo ang may gawa nito? Opo. At naiintindihan nyo lahat ng nasasaad dito sa inyong sulat na may reklamo? Opo. Attorney, ano ho naman po ay napag-usapan ho nung nakausap po ni Miss Jasper yung eskwelahan? Hinihingi nila na mag-usap muna yung si Ma'am Jasper at yung kanyang ikino-complain. Ito nga yung may-ari ng Our Lady of Lourdes School. Nagkaroon yata sila ng paghaharap at in-explain yata ni Ma'am kung ano yung kanyang hinaing at reklamo. Nung nandun ako, sa akin palagay, kasi sila magkakaroon ng pag-uusap para kung pwede, hindi na magtuloy yung reklamo ni Ma'am at kanilang pag-uusapan. Pero bago ako umalis, parang ang narinig ko, hindi willing si Madam Jasper dito na iatras yung kanyang reklamo at gusto niyang ituloy yung reklamo laban sa paaralan. So alam niyo naman po ma'am kung ano yung mangyayari po dito pagkatapos po matanggap ng DepEd itong complaint ninyo. Ipapatawag na natin sa isang formal na investigasyon ang may-ari ng school na inyong inireklamo at bibigyan ho natin sila ng pagkakataon din sumagot o magbigay ng kanilang tugon dito sa inyong reklamo at dahil nga karapatan din nila po na malaman kung ano yung inireklamo laban sa kanila at pagkatapos po nilang sumagot i-evaluate ho namin o pag-aaralan namin kung meron ba naging paglabag sa karapatan ng inyong anak o doon sa proseso na ginawa ng paaralan para malaman natin kung dapat bang merong ipataw na parusa kung meron man silang naging paglabag sa karapatan ng anak ni Miss Manolo. Okay? Thank you po. Thank you po, Attorney. You're so much welcome, ma'am. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong, sa pag-assist sa akin, sa pagpunta dito sa DepEd. Naipasa ko na yung letter and hopefully soon po magkaroon na po ng sagot yung complaint ko. Thank you so much po.